Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay may nais na ibahagi sa inyo. Bagay na napakahalaga po, lalong-lalo na po sa mga kaganapan na nakikita natin sa ngayon. Nakapansin-pansin ang mga pagbabago. May kinalaman sa mga kalamidad, ugali ng tao, at gayon din sa mga uri ng sakit na talaga namang kakaiba. Masasabi natin na ibang-iba sa mga dati na nating mga nakita, nabalitaan ng mga mas nauna pa sa atin. Sa bagay, ang bagay na yan ay patiuna ng nabanggit ni Panginoon Jesucristo na magaganap yung mga pagbabagong yan bilang palatandaan ng kaganapan na magaganap sa hinaharap, na ayon nga sa Apokalipsis ay kawakasan ng sistema ng mga bagay sa sanlibutan ito. Buhay na ang aking ibabahagi sa inyo ay may kinalaman sa mga relihiyon, sapagkat marami sa atin, maging ako man noong una, ay nalilito. Kasi marami sa mga relihiyon na nagkiklaim na sila lang daw ang tama, sila ang totoo, at yung iba naman ay hindi naman. Kumbaga, lahat sila ay nagkiklaim na sila lang ang totoo at sila ang maliligtas. Kumbaga, parang inaangkin na sila lang ang mahal ng Diyos. Bagay na nakakalito kasi ganun nga ba talaga ang pangunawa ng Diyos? Paano naman yung mga tao na hindi kaanib nila sarili, na gumagawa naman ng mabuti at kumikilala sa Diyos? Ibig bang sabihin yan ay kasama sila sa pupuksain? Kung kasama sila sa pupuksain kasi hindi sila kaanib ng relihiyon na sinasabi nilang maliligtas, makatwiran ba ang Diyos sa gayon? Na ang isang tao ay gumagawa din ng mabuti at kumikilala sa Kanya, bagamat hindi kaanib ng relihiyon. Isang bagay na magiging katanungan sa ating isipan na makatarungan nga ba talaga ang Diyos? Sa katunayan, sa Biblia, isa sa mga bagay na yan, nakatangian ng Diyos ang pagiging makatarungan. At syempre pa, unang-una nga yung Kanyang pag-ibig na dalisay, na ito ay ibinabahagi niya sa lahat ng Kanyang nilikha, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Bueno, ang tatalakayin natin ay ano nga ba ang nasa likod ng mga pagtatayo ng mga relihiyon. Kasi napakarami ng relihiyon na itinatayo. So, di natin malaman kung ano nga bang totoo. At totoo nga ba ang kanilang mga sinasabi? Totoo nga ba ang kanilang mga inuunawa? Bagamat ang Biblia ay hindi naman ito nagbabago, kahit ba ito ay i-translate sa ibang translation ng lengguwahe, pero yung pinakabuod nito, kung isa-summarize, ay pareho din ang kahulugan, bagamat magkakaiba-iba ng pag-elaborate, pag-explore ng mga salita, o kaya pag-translate, pero ang pinaka punto nito, pinakabuod nito ay pare-pareho lang. Bueno, marahil ay alam naman natin ng pangunahing layunin ng mga relihiyon ay ang magturo tungkol sa Diyos upang ang mga tao ay mapalapit sa Diyos. Subalit kapansin-pansin, kung ang bawat relihiyon ay ang layunin nito ay mapalapit ang tao sa Diyos, bakit nagtatalo-talo o minsan pa nga ay nag-aaway-away ang mga lider ng bawat relihiyon? Gayong isa lang naman ang layunin nila, ang mapalapit ang tao
sa Diyos. At minsan pa nga, sinisiraan pa nila ang ibang relihiyon na tila baga na parang kompetisyon upang umanib sa kanila ang mga miyembro ng ibang relihiyon na kanilang sinisiraan. Kung kaya't parang isang sistema lang ng negosyo na kapag maraming mamimili ay mas maraming benta o kita. Sa organisasyon naman, mas maraming miyembro, mas maraming magbibigay ng opisyal na pagkilala bilang isang miyembro at nandoon yung membership fee o kaya sabihin pa walang membership fee pero nandoon yung donasyon. So mas maraming miyembro, mas maraming donasyon o kaya membership fee. Ano po kaya ang nag-uudyok sa mga leader ng relihiyon upang siraan nila ang ibang relihiyon? Gayon tungkol din naman sa Diyos ang mga itinuturo ng ibang relihiyon. At magkaminsan pa nga ay nauuwi pa ito sa sakitan ng emosyon at pisikal na gawain. Marahil ay mapapaisip tayo, bakit ganon? Kung tungkol sa Diyos ang mga itinuturo nila, bakit parang wala sa puso at isip nila ang pag-ibig na katangian ng Diyos na itinuturo naman ni Panginoong Hesukristo na palatandaan ng mga lingkod niya ay ang may pag-ibig sa isa't isa at sa kanyang kapwa. Bueno, dito sa Roma 13 na may talatang 10, ang sabi dito, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya nga, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. At ito pa po, dito naman sa unang Juan, Kabanata 4 na may talatang 8. Siya na hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Bueno, ayon sa ating nabasa, ang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi nakakakilala sa Diyos. At hindi daw dapat ito gumagawa ng masama sa kanyang kapwa kung siya ay may pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ay pangunahing katangian ng Diyos mismo. Kumbaga, sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos kung siya ay may pag-ibig. Sa makatwid, bakit nagagawaan ng masama ng mga leader ng relihiyon ang kaniyang kapwa at ang hindi kabahagi ng kanyang relihiyon? At nauwi pa nga sa mga pagtatalo o kaya debate sa mga leader ng mga bawat relihiyon. Bakit nga ba yan? Isang bagay na palaisipan na kailangan nating malaman nang sa ganon ay hindi po tayo malanse. Kasi ang pangunahing taktika at pamamaraan na ginagamit ni Satanas ay ang panglalanse. Kumbaga, dadayain ka niya sapagkat yun ay pangunahing katangian niya din. Bueno, balikan po natin ang mahalagang katanungan. Kung ano nga ba ang nasa likod ng pagtatayo ng mga relihiyon. Kung babalikan po kasi natin ang ilan sa mga referensya na binabanggit ng Biblia, ay makikita natin na isa iyon sa mga iba pang dahilan
kung bakit may mga nagtatayo ng reliyon o kaya bilang isang grupo na ikinakabit nila sa mga nakasulat na iyon sa Biblia upang sabihin nila na sila iyon na binabanggit sa Biblia, na kongregasyon o mga grupo doon sa Biblia na binabanggit nila na sila ay bahagi noon. At bakit kailangan gawin iyon ng nagtatag ng relihiyon? Siyempre pa, para maniwala sa kanila ang mga tao at upang makapagpalawak siya ng membro sa relihiyon na itinatatag niya. Ano pong marahil ang unang nasa isip niya pag nakabuo na siya ng miyembro niya? Siyempre pa, sa bawat tulong o abuloy na pera o gamit man yan, ay mapapakinabangan ito ng relihiyon na itinatag niya. Pero dahil siya ang nagtatag ng relihiyon, ay maaring direktang mapupunta sa kamay niya ang pera o material man na bagay. Mas madaming miyembro, mas madaming magbibigay, at mas madaming malilikom. Siyempre pa, kailangan na makumbinsin niya ang mga miyembro na ang ganoong pagbibigay o pag-aabuloy ay mabuti sa paningin ng Diyos. Kung kaya't ginagamit nila ang kasulatan ng Batas Mosaiko, na kung saan ay nakapaloob doon ang obligasyon ng mga tao na maghandog ng 10% na pag-aari ng mga taong kumikilala o nagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Marahil inutos ng Diyos na gawin iyon ng mga lahi ni Abraham upang makita niya kung gaano nga nagtitiwala sa kanya ang mga taong iyon. At kinikilala siya bilang makapangyarihang Diyos. Subalit kung ating babalikan ang kasaysayan ng Biblia, sa mga nakasulat dito, tanging sa angkan lang ni Abraham siya nakipagtipan o kasunduan ng ganoong kaayusan. At ang kasunduan na iyon ay tinapos na ni Panginoong Hesukristo sa panahon niya. Kaya nga tinatawag na Bagong Testamento bilang bagong kaayusan para sa lahat. Lahi ka man ng mga Hudyo o lahi ka man ng mga Hebrew o kaya ng mga Pagano o Hintil o ano pa man. Ang Bagong Testamento ay para sa lahat ng mga gustong tumanggap o magpasakop dito. Kung ang Lumang Testamento ay may napakaraming kautusan na nakapaloob, ang Bagong Testamento ay may 2 lamang na kautusan. At ito ay mababasa natin sa aklat ng Mateo 22 na may talatang 36 at 37. Isa sa mga palagad ni Panginoong Hesus ang nagtanong sa kanya, na ang sabi ay ganito, "Guro, alin ang pinakadakilang utos sa kautusan?" At bilang tugon, ay sinabi ni Panginoong Hesukristo, "Iibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso at ng buong kaluluwa at ng iyong buong pag-iisip. Ito ang pinakadakila at unang utos, at ang ikalawa na tulad niyaon ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sa 2 utos na ito ay nakasalalay ang buong kautusan at ang mga propeta. Sa makatuwid nga yung mga kautusan na binabano ni Moises at ng mga ginagawa ng mga propeta ay nakapaloob na dito sa 2 kautusan. So bagamat 2 na lang ito kumpara sa napakaraming kautusan ng Batas Mosaiko, ay
nakapaloob pa rin ang napakaraming kautusan na yun sa dalawang kautusan na ito. Iyan po ang sinagot ni Panginoon Kristo sa nagtanong sa kanya. Marahil mapapaisip tayo, bakit pa kaya kailangan palitan ni Panginoong Hesus ang lumang kautusan? Gayong sinasabi niya na nakasalalay o nakapaloob ang buong kautusan ng luma sa bago. Bueno, ayon kasi sa obserbasyon na nakita ni Panginoon Kristo simula nang siya ay bata pa hanggang siya ay nangaral na ginagamit lamang ng mga taong nagpapatupad ng kautusan ang lumang testamento upang mang-abuso sa mga ordinaryong mga mamamayan sa panahong iyon, upang makuha nila ang gusto nila o maparusahan nila ang gusto nilang maparusahan. Ano pat umaasa ang may otoridad o nagpapatupad ng kautusan na suhulan sila ng mga tao upang di sila makitaan ng dahilan at maparusahan. Ayon nga kay Apostol Pablo, sa aklat ng Roma 10 na may talatang 2 hanggang 4, ay ganito ang sinasabi. Sapagkat nagpapatutuo ako tungkol sa kanila na may sigasig sila sa Diyos, ngunit hindi ayon sa tumpak na kaalaman, sapagkat dahil sa hindi pagkakaalam sa katuwiran ng Diyos, kundi pinagsisikapang itatag ang sa kanilang sarili. Hindi sila nagpapasakop sa katuwiran ng Diyos. Sapagkat si Jesucristo ang wakas ng kautusan upang ang bawat isa na nananampalataya ay magkaroon ng katuwiran. Kung kaya't sa ating mga nabasa, ang lumang kautusan na kung saan ay bahagi ang pag-aabuloy o paghahandog ng 10 parte ng kabuhayan ng kumikilala o nagpapasakop sa otoridad ng Diyos, ay inalis na po iyon at hindi na isinama iyon sa Bagong Testamento o kautusan na ginawa ni Panginoong Hesus. Bakit kaya? Bakit na kaya? Ano ang kinalaman nito doon sa mga pagtatatag ng reliyon? Una, hindi naman nangangailangan ang Diyos ng pera o material na mga bagay. Sapagkat wala nga po tayong may pagmamalaki, sapagkat lahat tinatangkilik natin na mabubuting bagay at pinapakinabangan natin ay nagmula sa Kanya. Kaya hindi niya kailangan regaluhan, suhulan o pera o ng ano paman. Marahil sasabihin ng ilan, siyempre, kailangan ng mga nangangaral ng salita ng Diyos ng pantustos sa araw-araw na gastusin nila sa pagkain. Bueno, kung totoo kasi sa puso at isip ng nagtuturo na maglingkod sa Diyos, dapat huwag siyang umasa na may ganti o balik sa kanya ang mga tao. Sa halip, ang asahan niya ay ang regalo na nagmumula sa Diyos. At dapat gawin niya ang pagtuturo o pagbabahagi ng salita ng Diyos o tungkol sa Diyos na may kasamang pagsasakripisyo. Kasi yun ang totoong paglilingkod. Hindi yung naglilingkod ka lang kasi may inaasahan kang material na bagay na babalik sa iyo. Pera man ito o mga gamit. Bilang kapalit o kaya kabayaran ng pribilehiyo na ginagawa ng isang nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. So hindi dapat siya umaasa ng mga material na bagay. Kung totoong seryoso siya na ibahagi
ang tungkol sa Diyos. Kumbaga may kasamang pagsasakripisyo ito. Sapagkat kagustuhan mo na mapasaya mo ang Diyos sa paraan ng ginagawa mong pagtuturo. So wala kang dapat na asahan. Kung sasabihin naman nila kasi kailangan ng simbahan o bahay panalanginan, kaya kailangan ng abuloy. Bueno, balikan natin ang panahon ng nangangaral si Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga apostol, ay makikita natin at mababasa natin sa Biblia na wala silang itinayong simbahan o bahay panalanginan sa panahong iyon. Sa halip ay nagsakripisyo siya kasama ang mga alagad na maglakad upang personal na ibahagi sa mga tao ang pagbabahagi tungkol sa kanyang Ama at sa layunin nito. At mapapansin din na wala silang pangalan ng samahan o grupo nila na pagkakakilanlan na pangalan nito. At nang umakyat si Panginoong Jesucristo patungo sa langit, ay wala din siyang binilin sa mga apostol niya kung ano ang dapat na itawag sa grupo nila. At gayon din naman ang mga apostol. Bago sila namatay ay wala din sila binilin sa mga alagad nila na kung ano ang dapat itawag sa grupo nila. Kung gayon, bakit madaming relihiyon ngayon? Bueno, si Satanas po kasi na kung saan siya yung pangunahing kumakalaban sa Diyos, ay alam din niya ang mangyayari sa hinaharap. Kasi may patiuna ng binanggit ang Diyos sa kanya sa nangyari sa hardin, kung ano ang magaganap sa hinaharap. Kung saan doon sa hardin na yon ay doon nga unang ginamit ni Satanas ang panlalansi kay Eva at gayon din na impluwensyahan si Adan. Basahin po natin ang nakasulat sa Genesis 3 na may talatang 15. Ito yung panahon na nilansi ni Satanas si Eva para magkasala sa Diyos at suwayin ang utos ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagkain ng prutas na pagkakakilanlan ng masama at mabuti. Ganito po ang nabanggit ng Diyos sa kanya kay Satanas. Sa may aklat ng Genesis, Kabanatang 3, na may talatang 15. Ganito po ang ating mababasa. At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kaniyang binhi. Siya ang susugat sa iyo sa ulo, at ikaw ang susugat sa kanya sa sakong. Kung mapapansin natin, binabanggit dito na maglalagay ang Diyos mismo ng alitan sa pagitan ni Satanas at nung babae. At yun nga daw ay sa pagitan ng binhi ng babae at binhi ni Satanas. Marahil na bahala si Satanas sa narinig niya na magkakaroon pala ng labanan sa pagitan niya at ng babae ng kanyang nilansi. Yamang ang babae, alam niya na kalaunan ay mamamatay na rin ito, bunga nga ng pagkakasala, ay napansin niya na may binhi na babangon at magiging grupo ito o
clan na makakalaban niya at ng grupo din niya. Yamang si Satanas ay tuso at gusto niya na matiyak ang panalo, kailangan ang grupo o binhi ng babae ay maimpluwensya niya upang sa kalaunan ay magkasala din sa Diyos at maging bahagi na din ng grupo niya. Grupo na kumakalaban sa Diyos at nagtaksil sa Diyos. At para malansin niya ang mga taong iyon, kailangan ay hindi hayagan na kinakalaban niya ang Diyos. Sa halip ay makuha niya ang pagtitiwala ng mga tao na sa kalaunan, sa hindi namamalayan pagkakataon ng mga tao, na dinadala na pala sila ni Satanas sa mga paniniwala o mga kaisipan na magpapasama ng loob sa Diyos at mahantong pa nga sa pagtraidor sa Diyos. Isa lang po yan sa naging dahilan kung bakit kailangan ni Satanas na magtayo ng grupo at magpanggap na iyon at iyon na nga ang grupo o binhi ng babae na panig sa Diyos o binabanggit sa kasulatan. At yung isa naman na narinig niya ay mula sa salita ni Jesucristo mismo. Ito ay nakaulat sa may aklat ng Mateo sa kabanatang 16 na may talatang 18. At ang sabi ni Panginoon Jesucristo dito, sabi niya, kausap niya ng pagkakataong yun si Simon Pedro, no? Sabi niya, gayon din sinasabi ko sa iyo, ikaw ay si Pedro. At sa batong limpak na ito ay itatayo ko ang aking kongregasyon. At ang mga pintuang daan ng Hades ay hindi makakapanaig dito. So sa salitang ito ni Panginoon Jesucristo kay Simon Pedro ay mas lalong tumibay ang interes ni Satanas na kailangan talaga niyang makatatag ng grupo o kongregasyon na kikilala sa Diyos at magkunwari na ang grupo na iyon o kongregasyon na iyon ay para sa Diyos. Nang sa ganon ay lubos na magtitiwala ang mga membro sa grupong iyon o kongregasyon at sumunod sa lahat ng sasabihin o ituturo ng mga lider ng grupong iyon. At syempre pa, nais niya na makontrol niya ang katapatan ng mga tao sa Diyos. Sa halip ay haluan niya ng turo na magiging kontra sa Diyos na hindi naman napapansin agad ng mga miyembro nito. Kumbaga, kalahating turo ay tama para maniwala o mapaniwala niya ang mga miyembro at ang kalahati ay mali at laban sa Diyos. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit iba-iba ang turo ng mga reliyon upang sila mismo ay magkabahabahagi o magtalo-talo o mag-away-away. At yun ang gusto ni Satanas, ang gumawa ng kaguluhan at magkabahabahagi ang mga tao. Sa kabaliktaran naman ay siyempre nalulungkot ang Diyos at si Panginoon Jesucristo sa ganon. Kung ating papansinin, isa din sa mga dahilan kung bakit pinalitan ni Panginoon Jesucristo ang lumang tipan ng mga kautusan na nakapaloob doon ay upang hindi na angkinin ng mga Hebrew o kaya ng mga Hudyo na sila lang ang bayan ng Diyos. Kasi sa kanila lang daw nakipagtipan ng Diyos at para sa kanila, sila lang ang may karapatang mabuhay ng marangal.
at tamasahin ang mga biyaya ng Diyos, at kung minsan ay nauwi pa ito sa mga pang-aabuso nila o pagpatay sa hindi nila kalahi o kauri. Bagay na nakita ng Panginoong Hesus na nagiging dahilan ng pang-aabuso sa ibang lahi, at ang Lumang Testamento ay nagsisilbing pagitan o boundary o pader na kailangang matanggal. Kung kaya't ito ay pinalitan niya ng Bagong Testamento na may 2 kautusan. Subalit, nakapaloob din sa 2 iyon ang buong kautusan ng Lumang Testamento. Marahil layunin niya lang ay upang hindi na magamit pa sa pang-aabuso ng mga Hebrew o Hudyo ang lumang tipan ng mga kautusan. Ito din marahil ang nag-udyok ng galit ng mga Sadusyo o mga nagpapatupad ng mga kautusan ng mga Hudyo o Hebrew upang di kilalanin si Panginoon Jesucristo na isinugo nga ito ng Diyos. At sa halip ay ipinapatay nila ito at hindi nila ikinalang ang mga turo nito sa lahat ng mga tao. Kung kaya't di nila isinulat ang mga ipinangaral nito. Bagay na ikinatuwa ni Satanas sa mga pangyayaring iyon. Subalit alam ni Satanas na may mga naturuan na si Panginoon Jesucristo tulad ng mga apostol at mga alagad, kaya kailangan na makagawa siya ng grupo na magpapanggap na para sa Diyos, na sa kalaunan nga ay ipapamahamak din niya at maging kabahagi na niya sa kanyang grupo. Nakakalungkot isipin na pinagsikapan ni Panginoong Jesucristo na matanggal ang pader na nagsisilbing harang o pagitan sa lahi ng mga Hudyo o Hebrew at ng mga Hintil o iba pang mga lahi o bansa. Nakakalungkot nga na ito ay mas lalong dumami. Ito ay pinadami naman sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga relihiyon. Opo, marahil ay totoo siguro ang layunin ng nagtatag ng relihiyon na maglingkod sa Diyos at ilapit din niya ang mga tao sa Diyos. Subalit dahil sa udyok ni Satanas sa mga tao na gustong maging popular at kumita ng limpak-limpak na pera, kung kaya't nababago ang layunin o kaisipan at damdamin ng mga nagtayo ng relihiyon. Kasama nito ang mga leader nila ng relihiyon, at dahil sa personal na kapakinabangan o interes na magkakaroon ng maraming pera ang mga leader at maging popular sa mga tao, o kaya magkaroon ng impluensya sa mga leader ng lipunan gamit ang pangalan ng kanyang relihiyon at mga miyembro nito. At isa iyon sa kahinaan natin ng mga tao, ang alok ng karangyaan at popularidad. Kung kaya't madami ang nagsitayo ng kani-kanilang relihiyon. At syempre pa, ibinibigay talaga ni Satanas ang gantimpala sa kanila, yumaman sila at maging popular at magkaroon ng kapangyarihan sa lipunan na kanilang ginagalawan. Bagay na inalok din ni Satanas kay Panginoong Jesucristo na ibibigay niya ang lahat ng mayroon sa sanlibutan basta magpakita lamang siya ng pagsamba kay Satanas. At yun ay tinanggihan nga ni Panginoong Jesucristo, kung kaya't sinabi niya na pagtagumpayan niya ang sanlibutan. Tingnan po natin ang binabanggit ni Panginoong Jesucristo sa Juan 16:33. Juan 16:33.
Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa pamamagitan ko ay magkaroon kayo ng kapangyarihan sa sanlibutan ay may kapaghatian kayo. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko ang sanlibutan. So ibinahagi yun pa ng Kristo sa kanyang mga apostol, mga alagad, na napagtagumpayan niya. Pagtagumpayan niya ang sanlibutan, pag-aalok ni Satanas na ibibigay lahat ng karangyaan, kayamanan at kapangyarihan. So, kaya nabanggit niya na napagtagumpayan sapagkat hindi niya nga tinanggap. Marahil itatanong niyo po na kung ang mga relihiyon ay may impluensya si Satanas dito, ano yung kongregasyon na itatatag ni Panginoong Hesukristo na kanyang binanggit sa Mateo 16:18. Hayaan niyo po sa susunod po na pagkakataon ay tatalakayin po natin iyon kung ano ang binabanggit ni Panginoong Hesukristo na batong limpak na itatatag niya ang kanyang relihiyon. Sana po sa susunod po ay mapanood niyo po ulit ang magiging paksa na yon. At pansamantala po ay maraming salamat po sa inyong panonood at pagbigay pansin sa video. Wala po akong ibang interes na dahilan sa pagbabahagi ko po ng kaalaman na ito, kundi dahil lang po sa pag-ibig sapagkat ibinahagi sa akin ng Diyos at karapatan din ng mga tao na gustong makaalam pa tungkol sa katotohanan at sa Diyos mismo. Wala pa akong nire-rekomendang relihiyon at hindi ko rin interes na makilala sa lipunan o magtayo man lang din ng relihiyon, kundi dahil sa pag-ibig na yon. Iniibig po tayong lahat ng Diyos at nasa atin na lang po kung tatanggapin natin ang pag-ibig na yon. At ibigin din siya ng walang pag-aalinlangan. Siya nga pala, may pahabol pa po akong teksto mula sa Biblia. Ito ay sa unang Juan sa kabanatang 2 na may talatang 15, 16 at 17. Ang sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay man na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Sapagkat ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman at ang pagnanasa ng mata at ang pagpaparangya ng kabuhayan ng isa ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa sanlibutan. Karagdagan pa, ang sanlibutan ay lumilipas at gayon din ang pagnanasa nito. Ngunit siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo ng pansin po ang napakahalagang kaalaman na ito. So, hanggang sa susunod, sana po ay makapanood po ulit kayo.